Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makakalagang balita, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Huwebes, Hunyo 27 ang 2024 National Employment Summit sa Manila Hotel bilang bahagi ng pagpapalakas ng Filipino workforce sa pamagitan ng pagbibigay ng dekalidad at permanenteng trabaho para sa ating mga kababayan. Matatandaan, ang 2024 National Employment Summit ay mayroong tema na trabaho para sa bayan, maunlad na negosyo at trabaho, at dekalidad na trabaho daan sa bagong Pilipinas. Ang naturang summit ay pinangunahan ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng National Economic and Development Authority, Department of Trade and Industry at International Labor Organization. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 2024 National Employment Summit. Thank you, Secretary Daniel Laguasma. Please, let's be seated. Our DTI Secretary Fred Pascual, the NEDA Secretary Arce Balisacan, the 4th District Representative of Rizal, Juan Fidel Felipe Nograles, and all of you participants to the 2024 National Employment Summit. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I welcome you all to the first ever National Employment Summit. It is a momentous occasion because we gather the key players and stakeholders in the labor sector for the formulation of the Trabajo para sa Bayan Plan, or the TPB plan. This is a 10-year roadmap that will serve as a guide towards greater employment generation and towards recovery. In line with our priorities and the outcomes that we desire, and strategies stated in the Philippine Development Plan, the Philippine Labor and Employment Plan, the Strategic Investment Priority Plan, and the Workforce Development Plan, the TPB plan will be one of the driving forces to help create at least 3 million new jobs by the year 2028. Beyond generating employment, though, what we want to achieve is creating quality jobs, with special emphasis on ensuring workers' welfare, empowerment, competitiveness, and security in all sectors of our labor sector. This is why government is working doubly hard to address the proverbial problems that we have always faced: job skills mismatch, underemployment, unemployment, through the reforms in our basic education curriculum, the embedding of TVET in the senior high school curriculum, and the implementation of employment facilitation initiatives. My dear colleagues, this is the perfect time for our key players to come together, from workers
to employers, government, other partners, private sector partners, to harness the spirit of bayanihan as we meet the emerging needs in the local, national, regional, and international labor markets, which has become such an important part of the Philippine experience. We have exciting times that lie ahead. We look forward to the new jobs, the new sectors, the new opportunities that are waiting for us and for the Philippines. So let us lay the groundwork that will ensure that the next decade will be a decade of meaningful employment and economic growth. Let us craft a TPB plan with the goal of ensuring that our people are reaching their fullest potential as active participants in building our nations and our world. At this juncture, allow me to acknowledge the efforts of the Department of Labor and Employment, the Department of Trade and Industry, and the National Economic and Development Authority. Together with our partners in the employment sector, for shepherding this important plan to this fruition. Equally important is the participation and contribution of trade unions, of industry tripartite councils, federations, employers groups, and other participants during the regional conversations that paved the way to this summit that we are attending today. Let me also commend all of you for the signing of this employment covenant, because it is a document that will serve as another crucial input to the 10-year Trabaho para sa Bayan plan. Altogether, the covenant and the TPB plan will ensure the interagency and multipartite approach to achieving our objectives for productive, remunerative, and decent employment generation. To our partners from the private sector, I once again call on you to work closely with government to create more quality and green jobs for our workers. May you also take advantage of the incentives and reforms that we have put in place to expand your operations, generate more employment and opportunities for all Filipinos. To those development partners who have played an important part in bringing us to this day, we thank you once again for helping us strengthen a more resilient and prosperous economy that provides decent, quality jobs for Filipinos. And I look forward to our future collaborations. To our workers, I urge all of you to continue honing your skills and competencies to be ready for the exciting employment opportunities that lie ahead of us. We in government will support this effort and provide that upskilling and reskilling, as we are now referring to it, so that we are competitive not only in the local job market, but also in the international labor markets. The new technologies that are coming in have changed the priorities of every economy. The arrival of the digital economy, the expansion of the digital space, actually is already here, we don't just quite realize it, but the increasing involvement of AI requires the technical knowledge and the technical training and experience for us to be able to participate. And that is the job of government. The job of government is to be able to bring you to the skill levels that are required so we can compete in the job markets, once again, here in the Philippines and also abroad. So rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. With our unity and cooperation, I'm certain we will not only survive, but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. So let us embrace this unified vision. Let us fully heed the call of the Trabaho para sa Bayan plan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsisikap na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga manggagawa
at maisulong ang isang bagong Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na magkaisa sa pagtugon sa gutom sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan magsama-sama ang lahat sa pagtaguyod sa bagong Pilipinas kung saan sagana ang bawat Pilipino sa isang masigla at produktibong pamumuhay. So let us move forward with determination, with compassion, and with purpose to build a bagong Pilipinas where food is not only affordable but plentiful, where every bagong Filipino leads a good, healthy, and productive life. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Wala nang gutom na Pilipino. Ito ang hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat Pilipino. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga nais niyang ipamana ng kanyang administrasyon sa bayan. And it was a question that I was not prepared for. It is a question that I had not actually thought about. But the answer came to me in an instant. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na isang grupo ng Chinese hackers ang matake sa online sites ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian C.D., natukoy ng ahensya ang isang Chinese Advanced Persistent Threat o APT na makailang libong beses nang sumubok pasukin ang website ng mga ahensya ng pamahalaan. Ang APT ay isang uri ng cyber attack na layong nakawin ang mga sensitibong data ng target nitong network. Sabi ni D, inaatake ng APT groups ang mga stratehiyang kailangan ng gobyerno na nagbabayad sa kanila. Was it late January or early February, no? Where we attributed this particular attack to Advanced Persistent Threat Group number 41, which is known to be Chinese APTs. So we detected that. There was also an attempt on the Department of Agriculture and DENR, and then we were able to detect that. So hindi na lumalabas sa media kasi nga nami-mitigate natin. DICT Undersecretary Jeffrey Ian C.D. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, naglatag na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga hakbang upang matiyak ang hindi nagagamit o ang hindi magagamit sa iligal na mga aktibidad ang libreng Wi-Fi program ng gobyerno. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., maglalagay sila ng mga kagamitan o sensors upang matukoy ang mga dark web at para malaman kung nahack ang isang data na binebenta online sa publiko. Sabi pa ni D, maaari rin itong makatulong upang labanan ang child pornography sa bansa. For example, if you use our free Wi-Fi sites, I'm telling you right now, you can't use it for child pornography, etc. In fact, we're going the extra mile in order to make sure that that you're not misusing it. We also block porn.
si DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, magandang internet connectivity may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa ayon sa DICT. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Malaki ang papel na ginagampanan ng may magandang internet connectivity sa ekonomiya ng bansa. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na may tuturing ng requirement ng internet sa galaw ng mga produkto lalo't lumalawak ang paggamit ng e-commerce. Dito anya papasok ang e-commerce para sa consumers, bukod pa ang e-commerce para sa suppliers. Paliwanag ni D, tataas kasi ang consumption kapag may internet at ito'y sa gitna na rin ng mga available na online shopping. At batay sa datos na inilahad ng DICT official, nasa 1.38% na pagsipa sa GDP ang naitatala kapag maganda ang internet connection. So in terms of consumer growth or the growth of consumption, which is part of our GDP being measured, pag mayroong internet, syempre tataas din yung consumption kasi magkakaroon ng e-commerce. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Fiber Backbone Phase 2 at Phase 3 inasahang matatapos ngayong taon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Inaasahang matatapos ngayong taon ang Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone na kukonekta sa Metro Manila at Southern Luzon. Pahayag ito ni DICT Undersecretary Jeffrey D. makaraang aprobahan sa NADA Board meeting ang $288 million loan na Philippine Digital Infrastructure Project na layong palakasin ng internet connectivity sa buong bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na sa tulong ng loan na ito, may sasakatuparan na ang submarine cables na tatawid sa Visayas at kukonekta sa Mindanao. Sa ilalim rin ng programa, gugulong ang pagpapatayo sa 772 free Wi-Fi sites sa buong bansa. Karamihan sa mga ito ay ilalagay sa Mindanao na siyang magkakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya sa rehiyon at sa buong bansa. Ayon sa opisyal, sa pamamagitan ng proyektong ito, kumpiyansa ang pamahalaan na sa taong 2028 magukumpleto na ang kabuuan ng National Fiber Backbone na una ng pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Abril. The reason why we're targeting regions in Mindanao is because even though the entire country has an internet penetration rate of 73.6%, approximately 86 million Filipinos have access to internet. This disparity is larger in Mindanao, where in some regions, especially Region 13, the internet penetration rate is lower than 17%. So we that's really the target of this development fund. It's a development program. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, National Security Council tinuligsa ang panawagan para sa demilitarisasyon ng West Philippine Sea. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Tinuligsa ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya ang panawagan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan para sa demilitarisasyon ng West Philippine Sea bilang kontra sa pambansang interes. Sa isang statement, sinabi ni Malaya na ang naturang panawagan ay papabor sa China dahil sila ang magsasamantala kung aalisin ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines na nagbabantay sa mga okupadong teritoryo ng Pilipinas sa karagatan. Giit ni Malaya, ginagawa lang ng AFP ang kanilang mandato na bantayan ang teritoryo at pangalagaan ng kaligtasan ng mga Pilipinong mandaragat alinsunod sa international law, kaya walang dahilan para mag-pull out ang mga tropa. Dagdag ni Malaya, wala ring basihan ang panawagan ng bayan na umalis sa West Philippine Sea ang Estados Unidos dahil walang nakadeploy na tropang Amerikano sa alinmang isla sa West Philippine Sea at ang pagdaan ng kanilang mga barkong pandigma ay alinsunod sa freedom of navigation sa ilalim ng international law. Payo ni Malaya sa bayan na ipanawagan na lang sa China na sila ang umalis sa West Philippine Sea
dahil sila ang pangunahing responsable sa militarisasyon ng karagatan sa pagtatayo ng mga artipisyal na isla at base militar sa lugar. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, petisyon ni dating Bucor Director General Gerald Bantag na ibasura ang kanyang murder case hindi pinagbigyan ng Court of Appeals. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Hindi pinagbigyan ng Court of Appeals ang kahilingan ni dating Bureau of Correction Director General Gerald Bantag na ibasura ang kanyang murder case. Sa desisyon ng CA, wala raw sapat na katibayan si Bantag para pagbigyan ang kanyang kahilingan na ipawalang bisa ang kaso na may kinalaman sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala na Percy Lapid. Sabi ng Appellate Court, wala pang jurisdiction ang korte kay Bantag dahil kasalukuyan ito nagtatago. Dapat daw ay magpasakop mula si Bantag sa korte sa pamamagitan ng pagsuko upang magkaroon ng jurisdiction sa kanya. Dahil sa desisyon na ito, pinuri ng Presidential Task Force on Media Security ang Court of Appeals kasabay ng apila kay Bantag na sumuko sa mga otoridad. Si Bantag ang tinuturing mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid noong nakaraang taon. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, validation ng PAGCOR sa mga Pogo Hub na binibigyan nila ng lisensya kinastigo ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Sinita ni Senador Sherwin Gatchalian ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa kabiguan na magsagawa ng probity check sa mga Pogo Hub na binibigyan nila ng lisensya, gayon din sa mga inililista ng mga ito ng mga incorporator. Sa gitna ito ng impormasyon na peke rin ng mga incorporator ng Hongseng Incorporated na inilagay nila sa kanilang Articles of Incorporators. Ayon sa PAGCOR, nagsagawa naman sila ng probity check batay sa mga dokumentong isinumite sa kanila, pero ngayon ay nagsasagawa na rin sila ng ocular visit sa mga address sa mga dokumento. Para kay Gatchalian, katamaran yung unang ginawang probity check ng PAGCOR na base lang sa mga dokumento, kaya naman nalagay sa alanganin at makakasuhan pa ngayon ang ibang mga inosenteng individual tulad ng tindera na ginawa lang na incorporator. Kasabay nito, kinumpirmahan ni Atty. Emmet Radion Manantan na Director ng Investigation and Enforcement Department ng AMLAC na dineklara rin ni Mayor Alice Guo sa pagbubukas niya ng bank account ang kanyang nanay ay si Wen Gilin. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Kamara naman, natitirang 3 LEDAC priority bills kayang pagtibay ng Kamara bago matapos ang taon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Sisikapin ng House of Representatives na maaprubahan ang 3 LEDAC priority bills na nakabinbing pa bago matapos ang taon. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, pinakahamon sa 3 panukala ang amyenda sa EPIRA na kasalukuyan na sa committee deliberation pa. Kailangan kasi anya isaalang-alang ang panig ng maraming stakeholders. Ngunit target anya nila na matapos ito bago ang Christmas break. Kumpiyansa naman ang House Leader na bago ang recess ng Kongreso sa Oktubre ay mapapagtibay naman ang panukalang amyenda sa Agrarian Reform Law habang isasabay aprubahan sa 2025 national budget ang panukalang amyenda sa Foreign Investors Long-Term Lease Act. Sigurado matatapos lahat natin before the end of the year. Malamang yung pinaka-mabiyat may komplikasyon ay maraming stakeholders yan ay yung amendments sa FIRA, but we are confident that on the part of the House, matatapos natin yan bagong Christmas break. Yung dalawa, yung amendments sa Agrarian Reform Law,
We are confident that siguro bago mag-October break, tatapusin din natin at yung in-introduce ng yung bagong Senate President dito sa yung long-term lease. Kakayanin lang natin matatapos natin sabay ng budget. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture hinihimok ang mga magsasaka na i-report ang mga may sakit na hayop upang maiwasan ang outbreak sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jolimar Acuyong ng RP3 Alert. Hinimok ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI nitong Miyerkules sa mga magsasaka na mag-report ng mga may sakit na hayop upang maiwasan ang outbreak sa bansa. Ito ay matapos na unang maitala ang kaso ng Q fever. Ang Q fever ay isang zoonotic disease na maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga apektadong hayop o kanilang dumi sa katawan. Samantala, tiniyak ni Officer in Charge, BAI National Veterinary Quarantine Services Division Officer in Charge Dr. Christian Dakigan na mas mahigpit na mga hakbang at mas malawak na pagbabantay ang ginagawa nila sa Pampanga at Marinduque. Sa ngayon, walang naiulat na nahawaan ng Q fever sa mga magsasaka na may mga apektadong bukid sa Marinduque at Pampanga. Mula RP3 Alert, ito si Jolimar Acuyong para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Agriculture sa Ilocos Region tiniyak na tutulong din sa pagbangon ng mga salt makers sa rehiyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Si dadaan ti Department of Agriculture Region 1 na tumulong ka iti agar aramid iti asingin na tapno lumang awdakan mapagbalin yung stable to supply iti nasaw produkto iti Region 1. Kinuna ni DA Region 1 Institutional Development Unit Focal Person Lloyd Pacursa nga adda tibuko da programa iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga isu iti mangtaming kadagiti asosasyon nga adda iti babaenda pakiramanan dagiti salt maker associations. No pagkasta no adda dagiti banag ang maitulong ti DA tapno mapabilag pa iti nasong sektor ket aramidan damit iti amin tapno makatulong dinakamat ni Pacursa ti market matching wenno panangkita kadagiti potensyal na merkado tapno mailako dagiti produkto dagitoy tikit-kitan a may tulong ti DA kadagiti agar aramid ti asin may palagip nga itay na panatawan kwenestyonaran ti Kongreso iti BIFAR no apay ang kurkurang ti supply ti asin ditoy Pagilian considering at ti Pagilian ket napalawlawan iti baybay nga isu ti paggapuan iti nasaong produkto nang rugimetten kadagitoy gundaway ti DA anang pabileg kadagiti asosasyon dito Pagilian ket dito Region 1 dagiti asin makers dito Ilocos Norte iti maysa kadagiti kang runaan na benepisyaran kadagiti nadakamat a programa kas iti panakay paay tiramit ken training seknan iti panakay panti ayodin kadagiti produkto da. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, mga tour guides sa lalawigan ng La Union, sinertipikahan ng Department of Tourism bilang mga regional tour guide matapos ang kanilang pakikibahagi sa specialized training program. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak.
Nasertipikaran kas regional tour guides, ti 10 katalo ala Union tour guides, kalpasan ti balegi apan nakipartisipar da iti upat alawas nga specialized training program, ang iti syudad ti San Fernando manipod Mayo 15, aginggat Hunyo 13 nga inorganisar ti Department of Tourism no DOT Region 1. Dagito a tour guides, kat na Bernardino Marzo, Nathaniel Vergara, Darwin Sotelo, Donabel Navarro, Junaflor Mendoza, Lior Valeno, Arisha Julian Di Peralta, Jillian Eros Budel, Julius Ray Bautista, Justine Joy Ocampo, Mark Andrew Aguilar, Romer Cambia Jr. ken Marinela Chan. Empeksa ni Governor Rafi Ortega David, babaan kinila Union Provincial Tourism Office Officer in Charge Julius Manabat, ti sububukal a suporta na ken inunay-unay na ti kinapatag ti akreditasyon manipod iti DOT. Binigbig pay ti gobernadora ti kinapatag ti akam dagiti tour guides para iti napintas a kapadasan iti panagpasyar dagiti turista. Pasat ti tour guiding training ti panagpasyar dagiti tour guides iti naduma-duma a lugar dito La Union tapno agbalin nga epektibo ti panagyan sa ayuda. Manipod aggo La Union, Glenda Bakungan Sarak, Parita Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Social Pension Program Payout isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Borongan. 2,901 senior citizens ng lungsod tumanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabot in 2,901 nga ihapin senior citizens ang syudadan Borongan nga mga beneficiaryan social pension program han gobyerno nasyonal adton kinarawatan ira social pension paransyan nga semestran tuig 2024 hagimbuhat nga payout ng lokal nga pamunuan han Hunyo 21 nga 24 adtong 2,739 nga unob na nga social pension program beneficiaries in kinarawatin 6,000 pesos. Samtang adtong bag-o nga higduga nga 169 nga ihapin madepende ang kantidad ang ira nakarawat hapanahon nga hiupodira social pension program. Nagburublig adton City Social Welfare and Development Office, City Treasurer's Office ug adton mga presidente ang Barangay Senior Citizens Associations hapagduhol na nasabing ayuda. Una ini sinulod ng kasabutan adton LG Borongan na DSWD Regional Office 8 agud adton lokal nga pamunuanan magdumarhan payout aber mas madagmit nga matatagamtaman ang nasabing mga benepisyaryo adton ayuda han gobyerno nasyonal. Tika nga syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod na ipamahaging farm machineries at equipment ng Department of Agrarian Reform sa Eastern Visayas ngayong taon. Umabot na sa mahigit 10.6 million pesos. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Niabot na sa 10.6 milyones pesos nga kantidad sa mga gamit sa panguma ang napanghatag sa Department of Agrarian Reform Condar ngadto sa mga Agrarian Reform Beneficiary Organization kon Arbo sa Eastern Visayas gikan Enero hangtod Mayo nining tuiga. Kini ang gibutyag ni DAR Eastern Visayas Regional Director Robert Anthony atol sa gipahigayong kapihan sa bagong Pilipinas nitong Hunyo 25. Nasairan nga ang naasoy nga mga farm machineries ug equipment naglakip sa stationary rice mill, hand tractor, thresher, cultivator, water pump ug delivery vehicle. Matud niyo, ubay-ubay na ang gipangtugyan nga mga kahimanan sa karon nga tuig, sanglit lakip sa gihingusgan sa kasamtangang administrasyon ang pag-modernize sa mga pamaagi sa panguma sa mga agrarian reform beneficiary. Gilantaw sa DAR nga sa tabang niining mga farm machineries ug equipment mapalambo ang produksyon ug kita sa mga mag-uuma. Ang ayang masayran nga niadtong tuig 2023 sa buwan sa Enero hangtod Mayo nikabat sa 3.2 milyones pesos nga mga gamit ang napanghatag usab sa mga arbo sa rehiyon. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga barangay, malaki ang papel sa paglaban kontra iligal na droga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Mahinungdanon ang papel sa barangay sa pagsumpo sa gidiling droga kay sila man ang mas unang mahibalo. Sa mga kalihukan, sulod sa ilang barangay, hinungdan nga gihagit sila nga seryosohon ang kampanya batok sa illegal nga droga. Sa iyang mensahe ato sa pagbukas sa kasaulugan sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024, gipadayag ni Oliver Ipto, Department Manager sa City Community Affairs Department, nga walay mahimo ang City Anti-Drug Abuse Council kung walay buhaton ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nagdala sa tema, The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Gihagit ni Ipto ang mga barangay nga mag-invest sa drug prevention, samtang gipadayag ni DILG City Director Engineer Jane Docalios nga ang illegal nga droga mao ang pinakadako nga problema sa kriminalidad, diin responsibilidad sa tanan ang pakigbatok niini. Si Dr. Rizal Bernadette Melissa Discaliar, Division Head sa City Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center, naglaon sab nga ang barangay magpahigayon o kalihukan sa ilang CBDRP alayon sa kasaulugan sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, ikalawang taong anibersaryo ng pagiging insurgency-free ng Zamboanga Peninsula ipinagdiwang. Security agreement nilagdaan. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gihatagan og dakong gibugaton sa mga gobernador sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte ug Zamboanga Sibugay, ingon naman sa mga opisyal sa kapulisan ug kasundaluhan ay kaduhang anibersaryo sa pagkahimong insurgency free sa Zamboanga Peninsula. Gilagdaan sa naisgutan mga opisyal ang security agreement aron mapatunhay ang seguridad, kalinaw, panaghiusa ug kalampuan sa Rehiyon 9. Ang paglagda gihimo atol sa First Joint Regional Development Council 9, Regional Peace and Order Council 9 meeting nga gipahigayon sa Dakbayan sa Pagadian. Ang kasabutan nagtumong sa pagbalhin sa internal security operations gikan sa 1st Infantry Tabak Division ngadto sa Provincial Peace and Order Council sa matag probinsya. Naoyonan usab nga hatagan og prioridad ang law enforcement operation kaysa military action aron dili matugaw ang kalinaw ug kalampuan sa mga lugar nga kani gihimong salag sa mga rebeldeng No People's Army. Giuyon usab sa ARPOC RDC meeting nga pandayon ang mga gabayan alang sa pagbatuman sa planong pangseguridad para sa bagong bayang matatag. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mahigit 50,000 senior citizens sa Misamis Occidental nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development sa Region 10. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakadawat og social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 10 ang 50,904 ka mga indigent senior citizens gikan sa nagkalaylay lungsod sa Misamis Occidental niadtong June 4 hangtod June 14. Ubos kini sa social pension program nga gitumong sa pagtabang sa mga kabus nga kwalipigadong senior citizens sa paggasto sa ilahang mga panginahanglanon sa tambal, pagkaon ug uban pa.
Matud ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, naningkamot ang lokal nga kagamhanan sa pagpaambit sa mga benepisyo ngadto sa mga lungsuranon. Ipasalamat usab si Gregorio Carion Palioto, taga Ozamis City, kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal sa probinsya ug sa DSWD tungod kay makatabang kini sa iyahang mga panginahanglan sama sa bugas ug tambal. Subay kini sa Republic Act No. 11916 o ang Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens, diin makadawat sila og 1,000 pesos matag buwan. Base sa report sa DSWD, kapit sa 4 million ka indigent senior citizens ang makabenepisyo ni ini nga programa sa 2024. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nangako ang Department of Trade and Industry o DTI na tutulungan ito ang Japanese tire manufacturer Yokohama Rubber Company Limited na kumuha ng katas ng goma o rubber sap sa lokal na mga supplier sa Pilipinas kasabay ng plano nitong palawigin ang produksyon sa Pilipinas. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na layunin ng tanggapan nito na tulungan ang Yokohama Tire Philippines Incorporated o YTPI, ang rubber unit ng Yokohama sa Pilipinas, na paramihin ang local sourcing nito ng raw rubber mula sa kasalukuyang 51% gagawin ng 100%. Nakipagpulong si Secretary Pascual sa executives ng Yokohama sa ginanap na 3-day Philippine Economic Briefing. Paglalahad ni Pascual, target ng Yokohama ang kaisa-isang tire producer sa Pilipinas na mamuhunan ng halos $60 million o 2.5 bilyong piso upang palakihin ang produksyon sa 5% o karagdagang 500,000 tires o gulong kada taon mula sa kasalukuyang 10 milyong gulong kada taon. Ayon sa kalihim, makikipag-ugnayan ang kaniyang tanggapan sa counterpart nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang humanap ng oportunidad sa pagsusupply ng hilaw na goma sa tire manufacturer. Ani Secretary Pascual, kabuo ang 12,000 metriko tonelada ng hilaw na goma na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso ang kinukuha ng YTPI mula sa Pilipinas. May potensyal itong makapag-supply pa ng karagdagang 30,000 metriko tonelada. Bilyon-bilyon alang kalihim ang halaga nito na makakadagdag sa revenue ng mga magsasaka sa Mindanao. Naniniwala si Secretary Pascual na mayroong sapat na supply ng goma ang Pilipinas na pasok sa pangangailangan o demand ng Japanese tire producer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagkaloob ng Board of Investments o BOI ang pinakamagandang fiscal incentives sa domestic market activities para sa mga proyekto sa Metro Manila sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Law sa isang benepisyaryo ng Department of Science and Technology o DOST, Collaborative Research and Development to Leverage the Philippine Economy o CRADL program. Sa isang pahayag, sinabi ng BOI na inaprubahan nito ang 125 milyong pisong steel frame modules para sa Structural Building Systems Project ng Acutech Steel and Service Center Incorporated o ASSCI. Inendorso naman ng DOST ang proyekto sa Tier 3 Perks. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagrehistro ang BOI ng proyekto sa ilalim ng Tier 3. Ayon sa BOI, pasok ang ASSCI project sa Tier 3 incentives ng Strategic Investment Priority Plan sa ilalim ng CREATE Law dahil nakapagpakilala ito ng bagong production line para sa pagde-design at pagmamanufacture ng steel frame modules o panels mula sa slit rolls ng galvanized cold form steel o CFS
mas kilala bilang Light Gauge Steel o LGS. Gumagamit din ang pabrika ng computer-aided at controlled processes para sa project management, structural design at engineering. Welcome para kay Trade Undersecretary and BOI Managing Head Seferino Rodolfo ang proyekto ng ASSCI at sinabi nitong bagong-bagong teknolohiya sa Philippine construction industry ang paggamit ng CFS, LGS framing para sa structural building systems. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, sa kabila ng pagtutulak ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng mga probinsya, naniniwala pa rin ang Metro Manila businesses na mananatili ang National Capital Region o NCR bilang sentro ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 10 taon. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI NCR Vice President at 2024 Metro Manila Business Conference Chairman Hernando Delizo, kinakailangan ng mahabang panahon ang pagpapaunlad sa mga proyekto sa pampubliko at pribadong sektor sa labas ng kabisera at mananatili pa rin ang mahalagang papel ng Metro Manila sa pagpapalaki ng ekonomiya ng Pilipinas. Matatandaang itinutulak na rin ng pamahalaan ang New Clark City sa gitnang Luzon bilang alternatibo sa Metro Manila at binansagan pa ang New Clark City bilang kauna-unahang smart, green and resilient metropolis sa Pilipinas. Inaasahang pansamantalang malilipat ang mga biyahe ng airline sa Clark International Airport dahil sa nakatakdang pagsisimula ng rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, habang ipinapanukala pa ang gagawing Bulacan International Airport na siyang magbabawas ng trapiko sa NAIA. Mayroon ding mga ongoing initiatives upang ipromote ang iba pang lugar sa bansa bilang bagong investment hubs upang mapanatili ang paglago at papel ng NCR sa ekonomiya ng bansa. Kinakailangan ang pamahalaan, lalong-lalo na ang mga alkalde ng Metro Manila, na tugunan ang hamon na natukoy ng mga business group na humahadlang dito. Kasama sa mga hamon ang ease of doing business, suliranin sa trapiko na nakakapagpalala sa logistics costs, matataas na power rates at issue sa kapaligiran. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakipagtagisan ng lakas si Filipina tennis star Alex Ayala bago kunin ang panalo laban kay Jessica Ponce ng France 7-6 at 6-4 para simulan ang kanyang kampanya sa opening round ng Wimbledon qualifying round. Kailangang manalo ng 2 pang laban ang 19 anyos na si Ayala para makapasok sa kanyang kauna-unahang Grand Slam main draw. Sunod na makakalaban ni Ayala ang number 14 seed na si Tamara Zidansek ng Slovenia at kung sino ang mananalo sa pagitan ng dalawa ay makakatapat kung sino ang mananalo sa pagitan ni na Gabriela Knudsen ng Czech Republic at Lulu Sun ng New Zealand para makapasok sa main draw. Kakagaling lamang ni Ayala sa Italy kung saan nakaabot siya sa kanyang unang quarterfinals sa isang Women's Tennis Association o WTA event sa Veneto Open sa Gaiba kung saan tinalo siya ng veteranong si Sara Errani 6-0, 7-6. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Kinumpleto ni Jeo Chu ang lineup ng Strong Group Athletics o SGA na kakatawan ng Pilipinas sa darating na 43rd William Jones Cup. Ang dating Ateneo de Manila University big man na ngayon naglalaro para sa Taiwan Mustangs sa The Asian Tournament ay susuotin ang uniforme ng SGA sa frontline na kinabibilangan nina Chris McCullough, Kylan Chongson, Tahuan Agi at Alan Liwag. Makakasama din muli ng 6'9" big man na si Chu ang kanyang mga ka-teammate sa Blue Eagles na sina Ange Kwame, Dave Ildefonso at SGA President Jacob Lau. Samantala, excited na si Lau na makakasama si Chu sa Jones Cup dahil malapit sila noong Ateneo Days kasama sina Kwame at Ildefonso. Sinabi ni Lau na kasama din dapat sa koponan si SJ Bilanghel, subalit maaga siyang tinawag ng kanyang koponan sa Korea kung saan naglalaro siya para sa Daegu Kogas sa Korean Basketball League. Kasama din sa squad ang isa pang dating Blue Eagle at dating UAAP Most Valuable Player na si Kiefer Ravena. Ang iba pang players na kasama sa SGA na sasabak sa Taiwan mula Hulyo at 13 hanggang 21 ay sina Renz Abando, Jordan Heading, RJ Abarrientos, DJ Fenner, Jonathan Manalili at Tony Inot. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ni National University star Belia Belen na mananatili siya sa Lady Bulldogs kung saan layunin niyang makopo ang ikalawang magkasunod-sunod na kampyonato sa darating na UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Ang pangalan ni Belen ay kapansin-pansin na wala sa listahan ng kauna-unahang 2024 Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft kung saan ang ibang UAAP standouts ay kasama katulad ni na Julia Coronel, Thea Gagate at Roma Doromal. Ang 21 anyos na si Belen ay 2 beses nang nagkampiyon sa UAAP at siya rin ang UAAP Season 84 Rookie Most Valuable Player. Bukod sa kanyang responsibilidad sa NU, kasama din siya sa Alas Pilipinas kasama ang kapwa Lady Bulldog na si Eliza Solomon na maglalaro sa 2024 FIVB Challenger Cup. Samantala, kinuha muli ng koponan ng Choco Mucho ang serbisyo ni Greek import Zoe Faki para sa kampanya ng Flying Titans sa 2024 PVL Reinforced Conference na gaganapin sa susunod na buwan. Ang 25 anyos na 6'1" foreign reinforcement ay inaasahan na palalakasin ang koponan ni Coach Dante Alinsonurin para palakasin ang kanilang tsansa sa torneo, kung saan nagtapos lamang sila sa ika-7 pwesto noong huling Reinforced Conference Edition noong 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-isang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Kung ang kapamilya TV host comedian na si Melay Cantiveros Francisco ang tatanungin, payag ito na bumida sa remake ng blockbuster movie na Ang Tanging Ina.
Ang naturang pelikula ay pinabidaan noon ng comedy queen na si Ai de las Alas na ipinalabas sa mga sinehan noong 2003 at idinirect ng yumaong filmmaker na si Wendy Ramas. Dahil sa tagumpay ng movie, nagkaroon pa ito ng part 2 na Ang Tanging Ina Niyong Lahat noong 2008 at part 3 naman na pinangalan ng Ang Tanging Ina Mo Last na to noong 2010 na mula pa rin sa direksyon ni Direk Wen. Napag-usapan ng tungkol dito sa naganap na press conference ng bagong project ni Melay sa Star Magic at ABS-CBN Studios, ang talk show na Kwan on One na binuo para talaga sa mga kababayan nating Bisaya. Ayon sa komedyana, kung aalukin siya ng Star Cinema na gawin ang bagong version ng Tanging Ina, ay bukas daw siya. Pero ayaw niya yung feeling na may nababypass itong senior stars na mas deserving kesa sa kanya. Ang hirit naman dyan ni Melay, quote-unquote, gawa na lang daw ng sariling ating Kwan ng Ina. Sa iba pa nating chika for today, pinalaga ng kapamilya actress na si Alexa Ilacad ang isang netizen na pumuna sa kanyang itsura at katawan. Sa screenshot na ibinahagi ng dalaga sa Instagram, kita roon ang sagutan nila ng isang body shamer sa social media pero burado na ang mga komento ng netizen sa kanyang social media account. Komento ng basher kay Alexa, quote-unquote, ang ganda mo pero may something talaga sa katawan mo na medyo off, na hindi ito pinalampas ng kapamilya star at talagang pinatulan ang netizen. Sabi niya, quote-unquote, 2024 na pero hindi ka pa rin aware na our bodies come in different shapes, sizes, and proportions. I'd suggest you to hit the books before making any comments that are very off. Hindi naman natinag ang basher sa actress at rumesbak ulit. Dapat daw ay wag na mag-artista ang dalaga kung hindi nito kayang tanggapin ang mga kritisismo sa kanya. Gaya ng inaasahan ay tumugon si Alexa sa naturang basher. Sabi niya, quote-unquote, what an argument. Me being a celebrity doesn't give you a free pass to be rude. Dagdag pa niya, quote-unquote, last time I checked, ang trabaho ko po bilang artista ay umarte, kumanta, sumayaw, minsan at magpasaya ng tao, which I love doing. But it isn't my part of my job description to tolerate rude comments like this. Constructive criticism, I accept with an open heart. But this, such a toxic mindset. Sabi niya, matatanda nga ipinagtanggol pa noon si Alexa ng kanyang ka-love team na si KD Estrada laban sa isa ring body shamer. At sa huli natin chika for today, sinagot ng showbiz insider na si OG Diaz ang tanong ng mga netizen sa kanya, partikular sa mga isyong kinasangkutan niya sa mga nagdaang araw. Kabilang na dyan ang kinaharap niyang 2 counts of cyber libel dahil sa mga inilabas nitong balita tungkol kay Bea Alonzo. Una nang naghahain ng counter affidavit si OG laban sa demanda ng aktres. Paglilinaw niya, wala siyang anumang personal na galit sa aktres at patuloy pa rin daw siyang magbabalita patungkol sa Kapuso star sa kabila ng mga nangyari. Alam raw ni OG na hindi niya sinira ang reputasyon ni Bea kaya magpapatuloy pa rin sa pag-uulat tungkol sa kanya. Matatanda ang sinabi rin ni OG sa kanyang entertainment vlog na OG Diaz Showbiz Update na tinatanggap daw niya kung kinasuhan man siya ni Bea, subalit hindi rin naman siya mananahimik lang at lalabanan din ito. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.